Bago tayo magsimula sa video ngayon, i-comment kung saan ka nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Sa ilalim ng katahimikan ng kawalan, ang lupa ay nagdurusa. Ang mga bundok ay tila gumuho, ang mga ilog na tuyo, at ang mga bayan na minsang puno ng buhay ay naging abo. Walang tinig ng tao, walang awit ng ibon, tanging ang malamig na hangin na humahaplos sa mga guho ng isang mundong iniwan ng pag-asa. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Walang sinumang tao na nakatira sa lupa. Ang nakikitang pook ay isang malungkot na disyerto. Ang buong ibabaw nito ay giniba, ang mga guho ng mga bayan at mga nayon na nawasak ng lindol na nahulog sa apoy o nabasag sa unos. Ang mga bundok ay inalis sa kanilang mga lugar. Ang mga dagat ay kumulo tulad ng isang kaldero at itinapon ang kanilang mga bangin sa baybayin. Ito ang larawan ng isang daigdig na binago ng hatol. Isang planeta na walang tinig ng buhay, tanging bakas ng pagkawasak. At sa kalagitnaan ng katahimikan, nakatali ang siyang minsang naghari. Ellen White ay nagbabala pa sa parehong aklat. Dito sa 1,000 taon si Satanas ay mapipilitang manirahan. Pinagkaitan ng kapangyarihan na kanyang nilinlang at ginapi, siya ay walang makakasama at walang magagawang gawain. Sa panahong ito, siya ay magdurusa at manginginig. Ang kanyang pagkabilanggo ay hindi isang piitan na gawa ng tao, kundi ang mismong kaparusahan ng kawalan. Isang mundo na wasak, walang kaluluwa, walang ilalapit. Ang kanyang trono ng pandaraya ay gumuho. Ang kanyang tinig na minsan ay nag-utos sa mga bansa ay napalitan ng katahimikan ng kawalang hanggan. Ngunit sa itaas ng langit, isang kakaibang eksena ang nagbubukas. Ang mga banal, iniligtas sa pamamagitan ng dugo ng kordero ay hindi tahimik. Sa kanilang mga kamay ay inilagay ang kapangyarihan ng pagsusuri upang siyasatin ang mga tala, upang hatulan kasama ng Diyos. Gaya ng isinulat ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? 1 Corintios 7:7. Narito ang mahiwagang kahulugan ng 1,000 taon. Ang lupa ay walang buhay at si Satanas ay gapos sa katahimikan nito. Ngunit sa langit, ang mga banal ay nakikibahagi sa matuwid na paghuhukom na inihanda mula pa sa simula. Ito ang panimula ng dakilang larawan, isang daigdig na wasak, isang kaaway na gapos, isang bayan na naghahari kasama ng kanilang Panginoon. Sa katahimikan ng walang buhay na mundo, may isang anino na naglalakad. Si Satanas, ang dating tagapag-udyok ng kasamaan, ay hindi nakagapos ng mga tanikala ng bakal, kundi ng kawalan ng kapangyarihan. Ang kanyang kalayaan ay ninakaw ng mismong wasak na tanawin na kanyang itinulak sa pagbagsak. Ellen White ay sumulat sa Mga Kaganapan sa Mga Huling Araw. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay nakatali sa loob ng 1,000 taon sa lupa na ito, na siya nilang tirahan, na iniwang sira at walang nakatira. Sila'y ipinagkaitang linlangin ang mga bansa dahil walang taong nananatili rito. Ito ang pinakamabigat na parusa para sa kaaway ng Diyos. Sa loob ng 1,000 taon, siya ay haharap sa kanyang sariling mga gawa. Walang tinig na susunod sa kanyang mga utos, walang mga bansa na mahihikayat ng kanyang pandaraya. Tanging ang kanyang sariling mga anghel na bumagsak ang kasama niyang magdalamhati. Isang tanong ang bumabalot sa kawalan. Ano ang iniisip ni Satanas sa katahimikan ng kanyang pagkakagapos? Ang kanyang alaala ay puno ng apoy, digmaan, dugo at luha ng sangkatauhan. At ngayon, wala siyang kapangyarihan kundi ang muling balik-balikan ang kanyang pagkawasak. Ellen White ay nagbabala rin sa unang mga sulat. Sa loob ng 1,000 taon, si Satanas ay makakaranas ng paghihirap. Ang kanyang pagdurusa ay hindi dahil sa kaparusahan mula sa Diyos lamang, kundi dahil sa kalagayan ng kanyang sariling mga gawa, na ngayon ay malinaw sa kanya. Sa bawat guho ng lungsod, sa bawat bundok na nagiba,
Sa bawat dagat na kumukulo, nakikita niya ang mga bakas ng kanyang paghihimagsik. Ang mundong ito ay kanyang trono. Ngunit ito rin ang kanyang piitan. Ngunit sa langit, isang liwanag ang nagliliwanag. Habang si Satanas ay nakatali, ang bayan ng Diyos ay nakadamit ng kaluwalhatian. Ang mga banal ay nakaupo kasama ng kanilang tagapagligtas na inatasan upang siyasatin ang mga aklat upang maunawaan ang katarungan ng Diyos. Isinulat sa Apokalipsis 24. At nakita ko ang mga luklukan, at sila'y nagsiupo sa mga yaon, at pinagkalooban sila ng kapangyarihang magsihatol. Isang malalim na kaibahan, sa lupa katahimikan ng kaparusahan, sa langit autoridad ng paghuhukom. Ang tanawin ay naghahanda sa huling yugto ng dakilang tunggalian. Sa kalangitan, mayroong isang tanawin ng kapangyarihan at katarungan. Ang mga banal, tinubos ng dugo ng kordero ay hindi lamang mga saksi, kundi mga kalahok sa banal na gawain. Ang mga aklat ay nabuksan at ang kasaysayan ng bawat kaluluwa ay nahayag. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Sa panahon ng 1,000 taon sa langit, ang mga banal ay maghahatol sa masasama, paghuhukom na ayon sa mga aklat na nabuksan. Ang bawat kaso ng masamang tao ay susuriin at ang parusa ay itatalaga ayon sa kanilang mga gawa. Ang tanawin ay puno ng liwanag, hindi ng liwanag ng araw, kundi ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga banal ay nakaupo sa mga luklukan, pinangungunahan ni Kristo ang dakilang hukom. Sa kanilang mga mata, hindi lamang makikita ang kagalakan ng kaligtasan, kundi ang bigat ng katarungan. Hindi nalihim ang kasaysayan ng mga masasama. Ang mga aklat ay hindi nagtataglay ng opinyon, kundi ng mga gawa, mga salita ng pagtataksil, mga gawa ng kalupitan, at mga pagkakataong itinakwil ang biyaya. Lahat ay malinaw at lahat ay nakasulat. Ellen White ay nagbabala pa sa mga mensaheng pinili. Ang layunin ng paghuhukom ng mga banal ay upang ipakilala sa kanila ang katarungan ng Diyos. Sila'y lubos na makukumbinsi na ang Diyos ay matuwid sa kanyang mga hatol. Habang nakatanaw sila sa mga tala, nakikita nila ang dahilan ng pagbagsak ng bawat kaluluwa. Wala nang tanong, wala nang alinlangan. Ang awa ng Diyos ay ipinakita ng lubusan, ngunit tinanggihan. Ang liwanag ay inalok, ngunit tinalikuran. At ang mga banal ay umuulit ng himno ng katarungan. Dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at totoo ang iyong mga daan, hari ng mga bansa. Apokalipsis 15:3. Sa lupa, katahimikan ng pagkakagapos. Sa langit, paghuhukom ng katotohanan. Ang kaibahan ay matalim at ang larawan ay malinaw. Ang kaaway ay nakatalian at ang bayan ng Diyos ay nakikibahagi sa pinakadakilang pagsisiyasat ng kasaysayan. Ito ay ang katuparan ng pangako. Ang mga banal ay hindi lamang tinubos, sila rin ay mga saksi ng katarungan ng Diyos. Isang malalim na katahimikan ang bumabalot sa kalangitan, ngunit sa harap ng trono ng Diyos ay nagbubukas ang mga aklat. Ang bawat pahina ay puno ng kasaysayan ng mga tao, hindi nalilimutan, hindi nabura, kundi malinaw na nakaukit sa harap ng buong sansinukob. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban, ang mga talaan ng langit, sa pamamagitan ng kung saan ang mga pangalan at mga gawa ng mga tao ay nakatala, ay ang batayan ng paghuhukom. Ang aklat ng buhay ay naglalaman ng mga pangalan ng lahat na kailanman ay pumasok sa paglilingkod sa Diyos. Ang aklat ng pag-alaala ay isang talaan ng mga mabubuting gawa at ng bawat pagsubok na tiniis para kay Kristo. Sa harap ng mga banal, nahayag ang 2 anyo ng aklat, isa ng buhay, puno ng biyaya at katapatan, at isa ng alaala, puno ng sakripisyo at pananampalataya. Ngunit may isa pang aklat, ang aklat ng mga gawa ng masama, mga pagpili laban sa liwanag, mga pagtanggi sa awa, mga yapak patungo sa kapahamakan.
Habang binabasa ng mga banal ang mga ito, walang tinig ng pagtutol. Lahat ay malinaw, lahat ay totoo. Nakikita nila kung paano ang Diyos ay naging matiisin, kung gaano kahaba ang kanyang awa, at kung gaano karami ang pagkakataon na ibinigay sa bawat isa. Ellen White ay nagbabala rin sa mga patotoo para sa iglesia, sa mga aklat ng langit. Ang bawat gawa, mabuti o masama, ay nakatala. Hindi ito mawawala, hindi ito malilimutan, kundi haharapin ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Ang tanawin ay nagsisilbing aral para sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi basta nakalilimutan, ito'y nahayag, at ang hustisya ay nakatayo na walang bahid ng pagdududa. At habang ang mga banal ay tumitingin sa mga tala, mas lalo nilang nauunawaan ang lalim ng biyaya. Ang bawat pangalan na nanatili sa aklat ng buhay ay tanda ng tagumpay ng kordero. Ang bawat pangalan na nabura ay paalala ng malungkot na pagtanggi sa kanya. Sa harap ng trono, ang paghuhukom ay hindi lamang tungkol sa kaparusahan. Ito'y patunay ng katotohanan, isang larawan ng katarungan at awa na magkasamang kumikilos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga banal ay yumuyuko at umaawit. Tapat at totoo ang iyong mga hatol, o Panginoon. Sa paglipas ng mga araw sa lupa, walang tinig ang maririnig. Ang mga lungsod ay nananatiling guho, ang mga dagat ay patuloy na kumukulo, at ang buong sanlibutan ay nakahimlay sa isang libingang walang katahimikan ng buhay. Walang tao, walang pag-asa, tanging ang anino ng pagkawasak. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang 1,000 taon ng paghahari ni Kristo sa langit ay katulad ng 1,000 taon ng pagkakabilanggo ni Satanas sa lupa. Sa panahong ito, ang lupa ay walang nakatira, isang malungkot na ilang. Sa katahimikang iyon, si Satanas at ang kanyang mga anghel ay gumagala, hindi upang maghari, kundi upang magdalamhati. Ang kanilang lakas ay nabaling sa kawalan, at ang kanilang kapangyarihan ay ginawang walang silbi ng kawalan ng buhay na masusupil. Ang mga banal sa kabilang dako ay nakikibahagi sa isang gawain ng liwanag. Ang paghuhukom ay nagpapatuloy, ang mga aklat ay binubuksan, at ang katarungan ay inilalantad. Ang lupa'y tila isang libingang nakalubog sa dilim, ngunit sa kalangitan ay sumisikat ang liwanag ng katotohanan. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan sa mga huling araw. Sa 1,000 taon na iyon, si Satanas ay itinakdang manatili sa lupa, natatakpan ng pagkawasak na kanyang idinulot. Ang mga banal naman ay nasa langit, nakikibahagi sa gawain ng paghuhukom, at natututo kung paanong ang Diyos ay naging makatarungan sa lahat ng kanyang mga gawa. Ang tanawin ay puno ng matinding kabaligtaran. Sa lupa, pighati ng kawalan. Sa langit, kaluwalhatian ng paghahari. Ang katahimikan ng lupa ay sumasalamin sa bigat ng kasalanan, at ang kaluwalhatian sa langit ay sumasalamin sa kabutihan ng kordero. Isinulat ni Apostol Juan, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Apokalipsis 24. Ang 1,000 taon ay hindi lamang isang bilang ng panahon. Ito'y isang larawan ng hustisya ng Diyos. Ang kasamaan ay ginapos at ang katuwiran ay pinarangalan. Ang katahimikan ng lupa ay patotoo ng kabigatan ng kasalanan, at ang kaluwalhatian ng langit ay patunay ng tagumpay ng dugo ng kordero. Sa dulo ng mahabang katahimikan, may pagyanig na darating. Ang 1,000 taon ng pagkakagapos ay may hangganan, at ang kaaway ng Diyos ay muling palalayain, hindi upang magtagumpay, kundi upang tuparin ang huling yugto ng kanyang pagkatalo. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Pagkaraan ng 1,000 taon, si Satanas ay palalayain mula sa kanyang pagkakagapos. Siya ay muling lalabas upang dayain ang mga bansa, ang mga patay na masama na muling bubuhayin, at kanyang titipunin sila upang ihanda sa huling labanan. Ang katahimikan ng daigdig ay biglang mababasag.
ang mga libingan ng masasama na libu-libong taon nang nakasarado ay mabubuksan. Ang mga hari at mga makapangyarihan, ang mga makasalanan mula sa lahat ng panahon ay muling babangon, hindi sa buhay ng walang hanggan, kundi sa kahatulan ng ikalawang kamatayan. Sa mga mata ni Satanas, ito ang huling pagkakataon. Nakikita niya ang napakalaking bilang ng mga nagbangon. Ang kanyang pag-asa, bagamat hungkag, ay muling nabubuhay. Ellen White ay nagbabala rin sa mga kaganapan sa mga huling araw. Sa pagkabuhay ng masasama, si Satanas ay magkakaroon ng isang malaking hukbo. Ang kanyang diwa ng paghihimagsik ay muling mag-aalab at kanyang iisipin na mayroon siyang kapangyarihang agawin ang kaharian mula kay Kristo. Ang tanawin ay puno ng tensyon. Sa isang banda, si Satanas at ang kanyang hukbo ng muling nabuhay na masasama nagtipon para sa huling laban. Sa kabilang banda, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit. Kumikislap sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos at nakikita ng lahat ang buong sansinukob, ang buong larawan ng kasaysayan, ang bawat hakbang ng paghihimagsik, ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtatangkang wasakin ang plano ng Diyos ay nakalantad, walang maitago. Ito ang simula ng huling paglalantad, ang paghaharap ng kasamaan at ng kabanalan, ng paghihimagsik at ng katarungan. Mula sa alabok ng muling pagkabuhay ng mga masama, bumangon ang isang hukbong hindi mabilang. Ang mga hari, mga makapangyarihan at mga makasalanang tumanggi sa biyaya ng Diyos ay nagtipon sa ilalim ng pamumuno ni Satanas. Sa kanyang mga mata, ang huling pagkakataon ay dumating na. Ang lupa ay yayanig habang ang mga pader ng bagong Jerusalem ay makikita bumababa mula sa kalangitan, kumikislap sa liwanag ng Diyos. Ang mga banal ay nasa loob, ligtas sa kaluwalhatian, at ang mga makasalanan ay nasa labas, hawak ng kanilang huling ilusyon ng tagumpay. Sa kanyang panlilinlang, si Satanas ay magsasalita ng mga salita ng pangako at kapangyarihan. Ipinapakita niya ang karangyaan ng lungsod at sinasabi sa kanyang mga hukbo na maaari nila itong angkinin. Ang kanyang tinig na minsan nang umakit sa mga bansa ay muling maghahasik ng kasinungalingan. Ellen White ay nagbabala rin sa mga kaganapan sa mga huling araw. Si Satanas sa kanyang pandaraya ay sisikaping pukawin ang lahat ng kanyang mga tauhan upang lusubin ang lungsod ng Diyos. Ang kanyang espiritu ng paghihimagsik ay hindi nagbago. Siya ay gaya ng dati, puno ng kapalaluan at pagnanasa sa kapangyarihan. Ngunit sa harap ng banal na kaluwalhatian, ang kanyang layunin ay walang kabuluhan. Ang mga hukbo ng masasama, bagamat marami, ay hindi makakahigit sa kapangyarihan ng Diyos. Ang huling paghaharap ay hindi labanan ng espada, kundi ng liwanag laban sa kadiliman, ng katotohanan laban sa kasinungalingan, at nakatayo ang buong sansinukob nanunood. Ang tanawin ay malinaw. Sa loob ng lungsod ay ang mga tinubos, ligtas sa ilalim ng anino ng kordero. Sa labas, ang mga itinakwilang awa, pinamumunuan ng nag-iisang nagdala ng kasalanan sa sanlibutan. Ang huling paghaharap ay hindi lamang isang digmaan, ito ang paghahayag ng buong kasaysayan. Ang mga pader ng bagong Jerusalem ay kumikislap sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa labas, ang hukbo ng mga makasalanan ay nakatigil, pinamumunuan ni Satanas. Ngunit bago ang huling hatol, isang dakilang trono ang itinaas sa harap ng lahat ng nilalang. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Sa harap ng trono ay natipon ang lahat ng mga bansa, sa harap ng bukas na mga aklat ng alaala, at sa aklat ng buhay, ang bawat kaso ay sinusuri. Ang paningin ay nakapangingilabot at nakabibighani. Ang bawat mata ay nakatuon sa kordero na ngayon ay hindi na ang iniinsulto at ipinako sa krus, kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.
Ang kanyang mga kamay na may mga pilat ng pako ay nagpapaalala ng walang hanggang sakripisyo. Isa-isa, ang mga aklat ay binuksan, ang mga gawa ng bawat tao, lihim man o hayag, ay inilalantad, walang takas, walang pagtatago. Ang lahat ng tinanggihan ng biyaya, ang lahat ng lumakad sa sariling kagustuhan, ngayon ay nakaharap sa malinaw na katotohanan ng kanilang mga pagpili. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan sa mga huling araw. Kapag ang mga talaan ng langit ay nabuksan, ang lahat ay makikita na ang Diyos ay makatarungan at totoo sa lahat ng kanyang mga gawa. Ang hukuman ay hindi lamang para sa makasalanan, ito'y para sa buong sansinukob, ang mga anghel, ang mga tinubos, at ang mga nilalang mula sa iba pang mga daigdig ay saksi sa bawat paglilitis. Ang katarungan ng Diyos ay ipinapakita at ang kanyang awa ay malinaw. Sa harap ng liwanag ng presensya ng Diyos, ang lahat ng kasinungalingan ni Satanas ay nabunyag. Ang kanyang panlilinlang na minsan ay nakabalot sa ningning, ngayon ay lumilitaw na hubad at walang halaga. Ang kanyang mga tagasunod na minsan ay naniwala sa kanyang mga pangako ay nakikita ang kanilang pagkakamali, ngunit huli na. At mula sa trono, dumadaloy ang isang tinig na malinaw at makapangyarihan. Ang hatol ng Diyos ay darating. Tahimik ang sansinukob. Ang mga banal ay nasa loob ng lungsod, nakatingin sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa labas, ang mga makasalanan at si Satanas ay nakaharap sa katapusan na hindi na matatakasan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Pagkatapos ng pagpapahayag ng hatol, at matapos masaksihan ng lahat ng nilalang ang katarungan at awa ng Diyos, bababa ang apoy mula sa langit at lilipulin ang lahat ng makasalanan. Ang liwanag ng kaluwalhatian ay nagiging apoy ng hatol. Ang mga hukbo ni Satanas ay natutupok at siya mismo, ang pinagmulan ng kasalanan, ay hindi makatatakas. Ang lupa ay nanginginig at ang hangin ay puno ng apoy at abo. Ellen White ay nagbabala rin sa mga kaganapan sa mga huling araw. Ang apoy ng Diyos ay lilipulin ang kasalanan at ang makasalanan upang ang sansinukob ay malinis magpakailanman. Hindi ito kapritsyo ng Diyos. Hindi ito paghihiganti ng isang mabagsik na Panginoon. Ito ang katarungan ng pag-ibig, ang pagtapos sa kasamaan upang hindi na ito muling bumangon. Ang mga pilat ni Kristo ay nagpapaalala na ang bawat makasalanan ay may pagkakataong maligtas, ngunit tinanggihan nila, at nang matapos ang apoy, wala nang natira kundi abo. Ang lupa ay nalinis. Ang bawat bakas ng kasalanan ay naglaho. Muli ang tinig ng Diyos ay narinig, lumikha siyang bago. Ang bagong langit at bagong lupa ay sumilang mula sa abo ng lumang sanlibutan. Wala ng sakit, wala ng luha, wala ng kamatayan. At isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang sansinukob ay napuno ng kagalakan. Mula sa kanya na lumikha ng lahat, bumukal ang buhay, liwanag at kagalakan sa buong walang hanggan. Mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa pinakamalaking sanlibutan, ang lahat ng mga bagay na bubuhay at walang buhay sa kanilang di malirip na kagandahan at perpektong kagalakan ay nagpapatotoo na ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang wakas ng kasalanan. Ito ang simula ng walang hanggan.